Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga taong bumubuo ng channel na Sityo Bangungot. Ako nga po pala si Makoy. Yan ang kinasanayan ko ng tawag sa akin sa kinalakhan ko noong bahay ampunan. Kahit pa medyo malayo talaga yun sa tunay kong pangalan. Ang totoo po, kwentong Takip Silim days pa lang ay gustong-gusto ko na talagang ibahagi sa inyo ang aking kwento. Kaya lang po ay natatakot ako. Hindi ko kasi alam kung ano ang magiging reaksyon nyo at ng mga kapwa ko listeners sa inyong mga channel. Dahil medyo kakaiba po at may pagka-weirdo itong karanasan ko. Pero ngayon naisip ko, bahala na. Kayo na po ang humusga. Bata pa lang po ako ay palagi na talaga akong tampulan ng mga asaran at tuksuhan. Hindi lang po kasi ang kwento ko ang kakaiba, kundi pati na rin ang buo kong pagkatao. Ako po ay pinanganak na mayroong isang rare genetic condition na tinatawag pong albinism. Opo, tama ang inyong narinig. Isa po akong albino at iyon ang dahilan kung bakit kakaiba po ang hitsura ko kaysa sa mga batang kasama kong lumaki sa isang maliit na ampunan noon sa Maynila. Pero bukod pa po roon, may isang bagay pang naging rason kaya mas nilayuan ako ng iba. At yun ay ang kakayahan kong makakita ng mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mga mata. Mga engkanto. Hindi ko po alam kung kailan ko sila nagsimulang makita. Basta ang alam ko, simula nang magkaisip ako ay nariyan na sila sa paligid ko at palaging nakamasid lang sa malayo. Noong una nga po, hindi ko talaga alam kung ano nga ba sila. Pero habang lumalaki ako ay nalaman ko na rin kung ano ang tawag sa kanila sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtatanong-tanong. Hindi naman po sila lumalapit sa akin. Hindi rin naman nila ako kinausap ni minsan. Basta palagi ko silang nakikita. Parang binabantayan ako. Habang lumalaki ako dahil nga wala naman akong gaanong kaibigan at palagi lang akong naiiwan sa isang tabi dahil sa kakaibang itsura ko, nakahiligan ko po ang pagdodrawing. Tema ko palagi sa mga drawing na yon ang mga nilalang na nakikita ko ngang umaali-aligid sa akin na noon ay naisipan ko pang pangalanan. Si Liwanag. Yung babaeng nakabestidang puti na may napakahabang buhok at napakaputing balat. Si Ugat. Siya naman yung malaking nilalang na mukhang puno, pero napakaraming ugat na nakatali sa buong katawan niya. Si Liit naman, yung mapaglarong matanda na may mahabang bigote rin at balbas, tapos napakalaki ng tainga. Sila at ang iba pang mga kasama nila ang palagi kong iginuguhit noon, na naging dahilan naman kaya lalo akong nilayuan ng ibang mga batang kaedad ko. Natatakot daw kasi sila sa mga drawing ko. Saan ko raw ba nakukuha ang mga yun? Palagi nila akong inaasar na baka kalahi ko raw ang mga yun.
Ate Mildred, alam mo po ba kung sinong nagdala sa akin dito sa ampunan? Naggulat pa ang katiwala sa ampunan na si Ate Mildred nang isang araw ay tanungin ko siya ng ganoon nung mga 10 taong gulang pa lang ako. Nako, hindi eh. Bago pa lang kasi ako dito noon, Makoy. Kaya hindi ko rin maalala. Basta ang alam ko lang, 2 babae raw ang nag-iwan sa iyo rito. Yung isa doon matanda na at yun daw ang lola mo. Hindi ka na raw kasi kayang alagaan eh. Matandang-matanda na kasi siya noon. Siyempre, nakaramdam agad ako ng lungkot sa sinabing yun ni Ate Mildred. Lalo na nang sabihin niyang ayon daw sa lola ko. Wala na raw akong nanay. Pumanaw na raw ito pero hindi nila sinabi ang dahilan. Ang tatay ko naman daw, iniwan na ang nanay ko noong ipinagbubuntis pa lang ako. Pero kahit na ganun, mabuti na lang at kahit papaano ay may maganda rin namang naikwento si Ate Mildred sa akin tungkol sa nakaraan ko. Pero alam mo, Makoy, alam namin na mahal ka ng lola mo. Nang dalhin ka kasi nila dito, kumpleto ka sa gamit. Ang lusog-lusog mo pa. Wala nga akong natatandaang nagkasakit ka simula pa nung baby ka eh. Totoo ang sinabi ni Ate Mildred. Hindi talaga ako nagkakasakit noong bata ako. Kahit nga noong binubuli ako at nakakaranas ng mga pananakit mula sa ibang bata, madaling gumagaling ang mga sugat at pasak ko. Lalo na kapag pumunta ako sa mga lugar na maraming puno at mga halaman. Kaya ikaw, Makoy, kahit wala na rito ang lola mo, dapat ipinagdadasal mo pa rin siya. Mahal na mahal ka kaya nun. Yung mga lampin mo nga na iniwan ng lola mo, may mga nakaborda pang pangalan mo eh. Kaya lang ang haba at ang hirap banggitin. Kaya sabi ni Sister Ana Luz, Makoy na lang daw ang itawag namin sa iyo. Sa sobrang tuwa ko nga nun, Sir Jupiter, hiningi ko yung mga lampin na sinasabi sa akin ni Ate Mildred. At itinago ko ang mga yon hanggang sa magbinata ako. 18 anyos na ako nang magpasya akong umalis na sa pangangalaga noon ng ampunan. Tapos na rin kasi ako ng high school noon at nakakaraket-raket na ako. Kaya may kakayahan na akong suportahan ang sarili ko. Doon na rin po ako nagsimulang maghanap ng mas maraming impormasyon tungkol sa totoo kong pamilya. Kaya lang kahit anong gawin ko noon, napakahirap talagang maghanap. Hindi ko kasi alam ang totoong pangalan ng lola ko o kahit ng kasama niya. Hanggang sa isang araw, kalalabas ko lang noon sa pinagtatrabahuan kong maliit na grocery store at pauwi na sana ako nang bigla na lang makita si Ugat na nandoon sa dadaanan ko. Yun ang unang pagkakataon na nilapitan ako ng isa sa mga engkantong yun. Medyo nagulat ako kaya napaatras ako. Hindi ko naman alam na may kasunod pala akong matanda, tapos nasagi ko siya. Ay naku, Lola. Sorry po. Tinulungan kong tumayo yung matanda na napaupo sa kalsada dahil sa pagkakabunggo ko sa kanya. Ano ba naman yan, iho? Hindi ka yata tumitingin sa dinadaanan mo.
Napakamot na lang ako sa ulo at humingi ulit ng sorry bago ko pinulot yung lampin na ginagawa kong panyo noon. Yung may burda ng totoong pangalan ko. Pero nagulat na lang ako nang bigla yung agawin sa akin ng matanda. Sandali. Saan mo nakuha ang lampin na to? Binigay ho sa akin yan ng katiwala sa ampunan kung saan ako lumaki. Iniwan daw ho ito ng lola ko. Bakit ho? Ikaw na ba yan? Ang laki-laki mo na. Ako ang kasama ng lola mo nang dalhin ka namin sa ampunan. Tama, ikaw nga yan. Hindi ko makakalimutan ang itsura mo, iho. Sa isang iglap, bigla na lang umaliwalas ang mukha ko. Hindi ko mapigilang mapangiti nun nang magpakilala sa akin yung matanda. Dati pala siyang kasamahan ng lola ko noon sa isang mansyon kung saan sila nagtatrabaho pareho bilang kasambahay. Si Manang Gloria. Siya ang nagsabi sa akin na luwalhati raw ang pangalan ng lola ko. Sinabi niya rin sa akin ang eksaktong lugar kung saan ito nakatira noon. Taga Mindanao pala ito. Dahil doon, nagkaroon ako ng pag-asang may makikilala pa akong kamag-anak. Simula po noon ay nag-ipon ako hanggang sa magkaroon ako ng perang gagamitin ko pauwi sa probinsya ng lola. Dumating ako sa isang maliit at liblib na isla sa Mindanao. Maliit lang po ang lugar pero nahirapan pa rin akong magtanong-tanong sa mga taga-roon dahil bibihira lang ang marunong magtagalog. Bukod pa ron, parang ayaw akong lapitan ng mga tao dahil nga sa hitsura ko. Mabuti na lang at kalaunan, may nakapagturo din naman po sa akin kung saan nakatira si Lola Luwalhati. Kaya lang bukod doon, may iba pa akong nalaman tungkol sa kanya. Sino ka nga ulit? Kaano-ano mo si Luwalhati? Kaibigan daw ho siya ng lola ko. Dating katrabaho niya po sa Maynila. Gusto raw po kasi siyang kumustahin. Nagsinungaling ako sa matandang napagtanungan ko. Hindi ko alam pero medyo natatakot kasi akong aminin ang totoo sa kanya. Mahirap na rin kasing magtiwala agad. Ganun ba? Sige, puntahan mo na lang siya doon. Doon sa itinuro sa iyong lugar. Diyan nakatira si Luwalhati. Maraming salamat po, Manong. Pagkatapos kong magpasalamat sa nakausap ko ay akma na sana akong aalis nang muli niya akong tawagin. Iho. Mag-iingat ka. Hanggat maaari, magpasintabi ka sa bawat dadaanan mo. Baka kasi madali mo ang isa sa mga kalahin niya ni Luwalhati. Palintikan ka pa. Sa sinabi niyang yun, napakunot ang noo ko. Nagtaka ako kung ano bang ipinapahiwatig niya. Kaya nagtanong ulit ako. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Huwag ka nang maingay na sa akin mo nalaman to, iho ha. Pero matagal na kasing usap-usapan dito na yan daw si Luwalhati. Anak daw yan ng engkanto. Kalahating tao, kalahating engkanto. Kaya nga kahit matanda na yan malakas pa rin. Ni hindi nga nagkakasakit. Po? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko.
Pero nang sa paglingon ko sa likuran ng lalaking kausap ko ay nakita ko sina liwanag, ugat, liit, at iba pang mga engkantong kasama ko na simula pagkabata. Doon ko na pag-isip-isip na pwedeng may basihan nga ang sinasabi niya. Engkanto si Lola. Ibig sabihin, may lahi rin akong ganun. Siya, sige na iho. Lumikas ka na at huwag ka nang magpagabi pa. Medyo matarik kasi ang dadaanan mo bago ka makarating sa bahay ni Luwalhati. Hindi nga nagkamali si Manong sa sinabi niya sa akin. Matarik nga ang daan papunta sa pinakagitna ng kakahuyan kung saan daw nakatira si Lola. Maraming puno at matataas na talahib na nakapalibot sa makipot na daanang yun. Tahimik din ang paligid dahil wala nang ibang tao sa parting yun bukod sa akin. Ang naririnig ko lang ay yung mga tunog na nililikha ng mga hayop sa paligid. Mga huni ng ibon, kuliglig, pati na rin ang tunog ng paghampas ng hangin sa mga dahon at sanga ng puno. Pero habang tumatagal ang paglalakad ko, nagtataka ako dahil paminsan-minsan nakakarinig na ako ng tunog ng huni at tumatakbong kabayo. O kaya matinis na boses na kapag hinanap ko naman, hindi ko makita kung saan nanggagaling. Meron pang ang boses ng babae na parang nag-e-echo sa paligid. Medyo kinikilabutan na ako noon. Lalo pat bumabalik sa utak ko ang sinabi sa akin ni Manong na dito rin daw nakatira ang mga engkantong kalahi ni Lola Luwalhati. Kahit naman kasi lumaki akong kasama ang ilan sa kanila, kahit kailanman, hindi ko sila nagawang kausapin o kahit makita man lang ng malapitan. Palagi naman silang nakadistansya sa akin, kaya iba pa rin ang nararamdaman ko habang tinatahak ko ang daang yun. Dahil pakiramdam ko, may mga taong nagmamasid sa akin. Takip silim na nang makarating ako sa gitna ng kakahuyan. At sa tabi ng isang maliit na batis, nakita ko ang isang kubo. Lumapit ako at akmasa ng kakatok. Pero bigla na lang bumukas ang pintuan at tumambad sa akin ang isang matandang babae na kulay puti ang buhok at magkaiba ang kulay ng mga mata. Ang isa ay kulay itim. Ang isa naman ay kulay asul. Anong ginagawa mo rito? Bakit umuwi ka pa? Dapat inayos mo na lang ang buhay mo sa Maynila. Hindi agad ako nakasagot sa pambungad na sinabi sa akin ni Lola Luwalhati. Hindi ko nga alam noon kung ay iyak ba ako o ano dahil sa wakas ay kaharap ko na siya. Sobrang tagal ko rin kasing hiniling na sana may makilala man lang akong isa sa mga kamag-anak ko. Pumasok ka rito. Bilisan mo't ayokong pinagtitinginan nila tayo. Nagtaka pa ako nang sabihin yun ni Lola dahil wala namang ibang tao sa lugar na yun. Lumingon tuloy ako sa likuran ko at sa ginawa ko ay talagang pinanlakihan ako ng mata. Dahil nakita kong halos napapalibutan na pala kami ng napakarami at iba't ibang uri ng mga engkanto at maligno. Lahat sila
nakamasid sa amin ni Lola. May malalaki, maliit, maputi at maitim. Merong mukhang hayop. Pero meron din namang mga mukhang tao na napakagaganda at napakagagwapo. Kaya lang ay para silang umiilaw dahil sa liwanag na bumabalot sa katawan nila. May mga alitap-tap, paru-paro at mga ibon na nagliliparan paikot sa kanila. Talagang kinilabutan ako noon. Kaya dali-dali akong pumasok sa loob ng kubo ni Lola luwalhati bago ko isinara ng mabilis ang pintuan. Totoo nga, may lahi nga kayong engkanto. Yun na lang talaga ang naibulalas ko ng mga sandaling yun. Napailing-iling naman si Lola na parabang may sinabi akong katawa-tawa. Huwag kang magpanggap na ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Matagal mo na silang kasama. Pinabantayan kita sa kanila hanggang sa paglaki mo. Pinabantayan niyo ako sa kanila? Bakit ho? Bakit iniwan niyo pa ako sa Maynila kung pababantayan niyo rin naman ako? Hindi ko naiwasan noon na ilabas ang sama ng loob ko. Ngayong nalaman kong buhay pala siya at malakas pa, hindi ko na maintindihan kung bakit kinailangan niya pa akong iwanan noong sanggol pa ako. Kayang-kaya na naman pala akong alagaan eh. Bakit? Mas gugustuhin mo bang makulong sa lugar na to? Kasama ang mga nilalang na yan? Alam mo bang nilayasan ako ng nanay mo at ng sarili kong asawa? Dahil hindi nila matanggap ang totoo tungkol sa akin. Tumatawa pa si Lola habang sinasabi niya yun. Pero nakita kong unti-unting namuo ang luha sa napakaganda niyang maranasan ko. Sana na-inspire din kayo sa maiksing papyaw ng aking buhay. Sino na po ba rito ang nakamit na ng isang katulad kong albino? O kahit ng ibang taong kakaiba po ang hitsura? Para sa inyo. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Clarita, Tubong Mindoro. Ang kwento ko po ay nangyari noong bata pa ako. 8 taong gulang ako noon nang mapansin kong may kakaiba sa lola ko. Mahilig po siya sa bata dahil madalas siyang nagpapapasok ng bata sa bahay namin kahit gabing-gabi na. Basta may kumatok sa bahay namin, agad na pinagbubuksan ng lola ko. Hindi ko alam noon na hindi pala normal ang nangyayaring yun. Ang lola ko na ang nag-alaga sa akin dahil ang mama ko po ay nagtrabaho na sa Maynila. Nabuntis po ang mama ko nung dalaga siya pero hindi pinanagutan. Para daw po makatakas sa kahihiyan at tsismis, nagpunta siya ng Maynila. Iniwan ako sa lola ko matapos akong mag-1 taon. Lumaki ako na kami lang ng lola ko ang nasa bahay. Ang ibang kapatid po ng mama ko ay may kanya-kanyang bahay dahil may sarili ng pamilya. Bunso po kasi ang mama ko at 2 beses lang sa loob ng 1 taon kung dumalaw siya sa amin. Mahiyain po ako nung bata pa. Hindi rin ako mahilig makipaglaro kahit inaaya ako ng mga pinsan ko. Madalas ay hindi ako sumasama. Mas gusto kong nasa bahay lang, naglalarong mag-isa, kung minsan ay nagdo-drawing para libangin ang sarili. Nung minsan napalabas ako ng bahay para maglaro, nakita ko si Lola na may kausap na bata.
Nasa may pintuan ako noon. Huminto ako para tingnan sila. Seryoso silang nag-uusap. Lumapit ako para itanong kay Lola kung sino yung bata na kausap niya. Hindi ko alam kung bakit takang-taka siya sa tanong ko. Sinabi na lang niya na naligaw ang batang yon at sinabihan pa ako ni Lola na huwag daw aalis ng bahay. Ihahatid daw niya ang bata sa bahay nila. Tumangulang ako kay Lola at inihatid sila ng tanaw. Kumaway pa sa akin ang batang babae. Nakangiti siya. Nanghinayang pa ako noon kasi gusto ko sana siyang makalaro kahit sandali. Kaya naglaro na lang akong mag-isa sa likod bahay namin. Dinadala ko ang mga manika at yun ang mga kalaro ko nung bata pa ako. Kinakausap ko pa ang mga manika na parang nakakaintindi sila. Habang naglalaro ako, nakita ko yung isang parte ng lupa na natibag. May nakita akong kakaibang bato na nakausli. Nilapitan ko yon para kunin. Pagkakuha ko sa isa, napansin kong may iba pa. Sa katuwaan ko dahil kakaiba ang batong yon, unti-unti kong binubungkalang lupa para makuha pa ang ibang bato. Magaspang at kulay gray ang mga bato, parang yung batong pantawas ng lola ko. Nang makaipon na ako ng ilang piraso, bumalik na ako sa pwesto ko para maglaro uli. Isinama ko na sa mga laruan ang mga bato na nakuha ko. Ginawa ko yung kalan para sa aking lutu-lutuan. Habang naglalaro, nagulat ako kasi bigla na lang may naramdaman akong bata sa likuran ko. Napalingon ako at tiningnan siya. Kinausap ko siya pero hindi naman nagsasalita. Titig na titig lang siya sa mga bato. Sa pagtataka ko sa ginagawa niya, tinanong ko siya kung gusto rin ba niya yung bato. Tumango siya kaya binigyan ko ng ilang piraso. Naglaro kami noon. Yun ang unang beses na may nakalaro akong bata at lalaki pa siya. Ayaw ko pa naman sa lahat ng kalaro ay lalaki dahil lagi akong inaaway. Pero iba siya. Kagaya ko lang, tahimik. Naglalaro lang din ng mag-isa. Nang dumating na ang lola ko, tinawag na niya ako para pauwiin, kaya nagpaalam na ako sa aking kalaro. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil mahaba ang naging tulog ko nung tanghali. Kapag wala kasing pasok sa eskwela, pinapatulog ako ni Lola kapag tanghali. Nakarinig ako ng katok sa pinto namin. Mahihina lang ang katok at mabagal. Hindi yun umihinto. Maya-maya ay nagising na si Lola. Nagtulog-tulugan ako para makita ang kanyang gagawin. Lumabas siya ng kwarto. Pagkalabas niya, bumangon ako para sumilip. Binuksan niya ang pinto namin sa sala. Isang bata ang kumakatok. Pinatuloy yun ni Lola at kinausap pa. Hindi ko maintindihan noon ang usapan nila. May mga tinatanong si Lola sa batang yon. Silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Pagkatapos niyang kausapin ng bata, bumalik na si Lola sa kwarto kaya nahiga na uli ako bago pa siya makapasok. Alam kong pinatuloy ni Lola ang bata sa sala namin nung gabing yun, kagaya ng palagi niyang ginagawa kapag may kumakatok sa pinto namin tuwing gabi. Nagising ako na wala si Lola sa bahay. Wala na rin yung bata. Nagtataka talaga ako kung saan nagpupunta si Lola kasama yung mga batang pinatutuloy niya sa bahay namin. Nasa isip ko noon, bakit ang daming naliligaw na bata sa amin? Taga saan ba sila? Hindi ko naman kasi nakikita ang mga batang yun sa lugar namin. Hindi sila taga sa amin. Isang beses pagkagaling ko sa eskwela, nagpapaalam sa akin si Lola na pupunta lang sa mga anak niya.
Minsan kasi nanghihingi siya ng niyog o kaya bigas. Minsan pangulam. Ginagawa niya yon kapag mahina ang benta niya sa nilalakong kakanin. Inuutusan niya akong magsaing na kapag umalis siya ng alanganin. Sanay na akong magsaing noon at kahoy pa ang gatong namin. Kapag luto na ang kanin, nagpupunta na agad ako sa likod bahay para maglaro. Naabutan ko doon yung batang lalaki na naging kalaro ko. Nagtataka ako kung bakit nandun pa rin siya at kung bakit yun pa rin ang suot niyang damit. Pakiramdam ko ay hindi siya umuwi ng bahay. Naguhukay siya sa lupa kung saan ako nakakita ng mga kakaibang bato. Ang dami na niyang nahukay na bato. Lalo akong nagtaka kung bakit ayaw niyang huminto sa paghukay kahit pinagsasabihan ko. Hindi na siya nakikinig. Nagulat ako nang bigla na lang nasa likuran ko si Lola. Bigla siyang nagsalita. Kakaiba ang salitang yun. Hindi ko naintindihan. Ibang lengguwahe. Pero yung batang kalaro ko naintindihan niya ang sinabi ni Lola. Isang saway lang ni Lola sa kanya ay huminto na siya sa paghuhukay sa lupa. Pinagalitan siya ng lola ko dahil sa ginagawa niya. Hindi raw dapat yun hinuhukay. Pinapasok na kami ni Lola sa loob ng bahay habang naghahanda ng pagkain si Lola, panay naman ang sermon niya. Hindi ko alam kung ako ba o yung batang lalaki ang pinagsasabihan niya. Pareho na lang kaming nanahimik. Nang kumalma na ang lola ko, tinanong niya ako kung ilang araw nang nasa likod ng bahay ang bata. Ang sabi ko, ilang araw na, pero hindi ko na matandaan kung gaano katagal. Ang sabi ni Lola, hindi dapat nagtatagal ang bata sa bahay namin dahil baka hindi na raw namin mapaalis. Kaya nagtanong ako kung bakit hindi na aalis ang bata. Bakit hindi sa hinahanap ng magulang niya? Hindi na kumibo ang lola ko. Sinabihan na lang niya akong kumain na at matulog ng maaga. Isa pa sa pinagtatakahan ko, kami lang ni Lola ang kumakain nung gabing yun. Kahit anong alok ko sa bata na kumain, ay umiilig lang siya. Walang pasok kinabukasan pero maaga akong nagising. Alam kong ihahatid na naman ni Lola ang batang yon, kaya binalak kong sundan sila. Nagkunwari akong tulog para hindi malaman ng lola ko na susundan ko sila. Medyo malayo na ang nalalakad namin. Napapagod na rin ako lalo na at panay ang tago ko habang lumilingon si Lola. Alam kong pagagalitan niya ako kapag nahuli niyang palihim akong nakasunod sa kanila. Buong akala ko ay ihahatid ni Lola ang bata sa bahay nila pero nagtataka ako kung bakit sa gubat sila papunta. Napapaisip tuloy ako kung sa gubat ba nakatira ang batang yun? Nakakarinig na ako ng mga kakaibang huni ng mga ibon. May malalaki at may maliit na ibon na panay ang lipad sa itaas ng mga puno. Hindi mapakali ang mga ibon. Kinikilabutan ako pero malakas pa rin ang loob ko dahil alam kong si Lola naman ang aking kasama kahit hindi niya alam. Maya-maya ay nakakarinig na ako ng ulan. Panay ang tingala ko sa langit kasi nagtataka ako kung bakit umuulan gayong masikat ang araw. Nang huminto na sa paglakad ang lola ko, nakita ko sa bandang unahan na umuulan doon. Nakakamangha dahil doon lang bumubuhos ang ulan. Madalang pero malalaki ang patak. Dinig na dinig ko ang patak ng ulan kapag bumabagsak na sa lupa. Medyo malayo ang punong pinagtaguan ko kaya hindi ko marinig ang usapan nilang dalawa. Nakita ko na lang na inutusan ni Lola ang batang yon na pumunta na sa lugar na may ulan. Hindi naman kumontra o nagtanong ang bata basta sumunod lang siya. Pagdating niya sa ulanan, lumingon pa siya at nakangiting kumaway kay Lola. Habang naglalakad papalayo ang bata, unti-unti siyang naglalaho.
Namangha ako kasi pakiramdam ko may magic sa lugar na yun, pero nakaramdam din ako ng takot. Iniisip ko, makakabalik pa ba ang batang yun? O baka naman talagang doon siya nakatira? Sino ba ang bata na inihatid ng lola ko? Sa dami ng tanong ko noon, mas danaig na sa akin ang takot. Natakot na ako sa lola ko. Naisip ko, sino ba ang lola ko? Anong klaseng tao siya at nagagawa niyang maglaho ang batang yun? Doon din ba niya dinadala ang ibang batang palagi niyang inihahatid? Sa takot ko, tumakbo akong pauwi ng bahay. Ilang araw akong medyo numistansya sa lola ko. Natatakot akong magtanong dahil kilala ko si lola, istrikta, malihim. Ayaw niya na tinatanong. Nagagalit siya. Ilang gabi akong hindi nakakatulog ng maayos hanggang sa nagkasakit ako. Mataas ang lagnat ko at sobrang alala sa akin ng lola ko. Marunong din manggamot si lola, mga tradisyonal na panggagamot. Sinuob niya ako pagkatapos ay hinilot. Tinanong pa niya ako kung bakit daw ako may trangkaso. Tinanong niya ako kung saan-saan ako naglalaro. Hindi ako kumikibo. Natatakot akong mapagalitan kapag sinabi kong alam ko na ang sikreto niya pero hindi ko maintindihan kung bakit niya yun ginagawa. Napanaginipan ko pa ang lola ko. Sinusundan ko raw siya papunta sa kakauyan. Pinipigilan ko siyang ihatid doon ang batang kasama niya pero hindi ako naririnig ni lola kahit sobrang lakas na ng sigaw ko. Nagising ako dahil sa pagyugyug ni lola sa akin. Doon ko nalaman na nananaginip lang pala ako. Umuungol daw ako at nagsasalita, sabi niya. Takot na takot daw ako. Nang tanungin niya ako kung ano ang laman ng panaginip ko, doon ako nagkaroon ng lakas na loob na magkwento. Naisip kong hindi naman ako paniniwalaan ni lola dahil panaginip nga lang. Pero nang marinig ni lola ang kwento ko, natahimik siya. Ilang minuto rin siyang nanahimik saka ako sinabihan na huwag nang maglalaro sa likod bahay. Huwag ko na rin daw paglalaruan ng mga bato. Hindi raw yun dapat nakikita ng iba. Nung umalis si lola para maglako ng kakanin, pumunta ako sa likuran ng bahay namin. Wala na yung mga bato. Ibinaon na ni lola sa lupa. Mula noon hindi na ako naglaro uli doon. Naisip ko na baka nga delikado. Baka dahil doon kaya ako nagkasakit. Medyo matagal na rin at hindi ko na naririnig na may kumakatok sa pinto namin kapag gabi. Pero hindi ko alam kung may bata pa bang nagpupunta sa bahay kapag nasa eskwelahan ako. Wala akong lakas ng loob na magtanong kay lola. Akala ko wala nang batang pupunta sa bahay namin dahil ilang taon nang walang kumakatok paggabi. Wala na rin akong nakikitang bata na kausap ni lola. 13 taong gulang na ako noon nang may kumatok uli sa bahay namin. 9:00 na ng gabi. Gumagawa ako ng project kaya hindi pa ako natutulog. Pamilyar sa akin ang katok na yun. Matagal din bago ko uli narinig. Magkahalong kaba at tuwa ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung narinig ba ng lola ko ang katok sa pinto dahil nasa kusina siya. Kaya ang ginawa ko, ako na ang nagbukas ng pinto. Gulat na gulat ako. Batang babae ang bumungad sa akin. Mahaba ang kanyang buhok. Maputla ang balat. Nakasuot ng kulay puting bestida na kumikinang sa dilim. Kinausap ko ang bata. Tinanong ko kung sino siya at bakit gabing-gabi na ay kumakatok pa sa bahay namin. Hindi sumasagot ang bata. Nakangiti lang siya.
Tapos panay lingon sa likuran niya. Nang tingnan ko ang nililingon niya, may mga kasama pa pala siyang ibang bata. Lahat sila ay nakasuot ng puting damit na kumikinang sa dilim. Namamangha ako pero kinikilambutan. Maya-maya ay naramdaman ko si Lola na nasa likuran ko. Sinabi niyang papasukin ko ang mga bata. Yun ang unang beses na nag-usap kami ni Lola tungkol sa mga batang kumakatok sa bahay namin. Ang sabi niya, naliligaw sila kaya kailangang ihatid sa tamang daan. Hindi raw sila pwedeng maligaw. Delikado, baka raw iba ang sumundo sa mga bata. Kahit nagkikwento ang lola ko, hindi ko pa rin siya maintindihan. Kaya ang sabi niya, bukas sasama raw siya sa paghatid sa mga batang yon. Maaga kong ginising ni Lola. Kailangan na raw naming ihatid ang mga bata dahil papasok pa ako sa eskwela. Baka raw mahuli ako sa klase at pupungas-pungas pa akong naggayak. Habang naglalakad kami papunta sa kakahuyan, ang sasaya ng mga batang ihahatid namin. Pasayaw-sayaw sila habang naglalakad. Tuwang-tuwa ako sa mga suot nilang kumikinang. Akala ko ay sa gabi lang yun kumikinang pero hindi pala. Mas kumikinang pa kapag nasisikatan ng araw. Nang makarating kami sa lugar na may ulan, sinabihan ni Lola ang mga bata na pumaroon na. Masasaya silang nagtatampisaw. Kumakaway pa sila sa amin habang isa-isang naglalaho. Tinanong ko sila kung saan pupunta ang mga batang iyon. Ang sabi niya lang sa mundo kung saan sila nabibilang. Balang araw din daw, malalaman ko rin yon. Madalang na ang kakaibang pangyayari sa bahay namin. Hindi ko alam kung dahil lang ba abala na ako sa pag-aaral kaya hindi ko napapansin o talagang hindi na ganoon kadalas. Graduating na ako sa high school nang dumating ang mama ko. Ibinalita kasi sa kanya ng tito kong pinsan ni mama nang minsang lumuwas ng Maynila. Sa tagal ni mama na hindi umuwi, ilang na ako sa kanya. Parang ibang tao na nga siya sa akin. May kasama siyang bata na noon ko lang din nalaman na kaya pala hindi na siya umuwi dahil may sarili na siyang pamilya sa Maynila. Umuwi siya dahil gusto niyang makitang umakyat ako sa stage. Nagtagal si mama sa amin dahil inaantay talaga niya ang graduation ko. Nagkasakit si Lola. Laking pasasalamat ko rin na nandun siya dahil may mag-aalaga sa lola ko habang may sakit. Pauwi na ako noon galing sa eskwela nang makita ko siya na sinasalubong ako. Napakaaliwalas ng mukha niya. Ang ganda rin ng ngiti. Noon ko lang siya nakitang ngumiti ng ganun kaganda. Tinanong ko pa siya kung bakit ako sinundo gayong may sakit siya. Sabi niya magaling na raw siya. Nagulat pa nga ako nang makita kong may dala siyang mga bato. Yung bato na pinaglalaroan ko nung bata pa ako. Tinanong ko kung bakit niya yung dala. Ang sabi niya, samahan ko raw siyang dalahin ng mga bato sa gubat. Kailangan daw na ilipat doon ang mga bato para daw wala nang kumatok na bata sa bahay namin tuwing gabi at wala na ring maligaw na bata sa maghapon. Dahil daw sa bato kaya sila naliligaw. Kailangan daw yun ilipat sa gubat. Hindi na ako nagtanong pa. Yun din ang mahabang paliwanag ni Lola sa akin na nauunawaan ko na. Sinamahan ko siyang dalahin ng mga bato sa kakauyan. Pero pagkalapag niya ng mga bato sa lupa, natigilan ako nang makita siyang naglalakad papunta sa ulanan. Tinawag ko siya at hinabol pero pinigilan niya ako.
Ang sabi niya hindi pa panahon para ako ay mabasa ng ulan. Hindi ko maintindihan, pero ayaw niyang lapitan ko siya. Tawag ako ng tawag sa kanya. Sabi ko uuwi na kami, pero umiling siya. Ngumiti siya sa akin at kumaway. Hanggang sa naglaho. Iyak ako ng iyak noon. Nagtatakbo akong pauwi sa amin. Pagdating ko sa bahay, marami ng tao. Nandun ang mga kapitbahay namin. Nakikiusyoso. Dali-dali akong pumasok sa loob. Naabutan ko si Mama na umiiyak sa tabi ng nakahigang katawan ni Lola. Halos naubusan ako ng lakas habang papalapit sa lola ko. Hindi ko na siya nakausap. Doon ko naintindihan na ang inihahatid ni Lola sa ulanan ay mga kaluluwang ligaw. Inihahatid niya para hindi maligaw ng landas. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya na ako ang naghatid sa lola ko. Akala ko ay gagaling pa siya at hindi ko alam na malala na pala ang sakit niya. Kaya pala umuwi rin ang mama ko dahil sa kalagayan ng lola kong inilihim niya sa akin. Sir Jupiter, umakyat ako sa stage na wala na po ang lola ko. Sobrang lungkot ko. Pero alam kong masaya siya para sa akin kaya dapat maging masaya rin ako para sa kanya, lalo pat hindi siya naligaw nang iwan niya ang kanyang katawan. Isinama na ako ng mama ko sa Maynila para doon makapag-aral ng kolehiyo. Wala na rin naman ang lola ko kaya pumayag na rin ako. Pero isang araw bago kami umalis, naghukay ako ng ilang bato mula sa likod bahay namin at dinala ko sa kakahuyan, sa lugar kung saan umuulan kahit umaaraw. Ibinaon ko ang mga bato doon para kapag may mga batang maliligaw, doon na sila pupunta. Dahil wala nang magbubukas ng pinto sa kanila kapag sila ay kakatok sa bahay namin. Napakahiwaga po ng lola ko. Hindi ko alam kung ano siya. Tagahatid ba ng mga ligaw na kaluluwa? Baka po alam niyo ang sagot. Nang lumuwas ako ng Maynila at nagkaroon ng mga kakilala doon ko nalaman na kaya ko pala nakikita ang mga kaluluwang ligaw dahil mayroon akong third eye. Pero ayokong gawin ang ginagawa ng lola ko. Hindi ko po kaya. Hindi ako kasing tapang ng lola ko para maghatid ng mga kaluluwa. Mabuti na lamang walang kumakatok sa pinto namin nang lumipat ako sa Maynila. May nakikita akong mga multo, pero hanggang ganoon lang. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Mando. Ako ay dating tagapag-alaga ng isang matandang lalaki. Naging caretaker din ako sa bahay na naiwan niya nung siya ay namatay. Di ko na po babanggitin ang lugar kung saan ako nagtatrabaho dahil ang lugar po na ito ay prone sa aksidente. Baka lalong dumami ang matakot. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko sa bahay na ito noong inaalagaan ko pa ang matanda. Mabigat po talaga ang pakiramdam ko sa bahay niya. Unang tapak ko pa lang sa loob. Ramdam na ramdam ko ang negative energy sa loob ng bahay. Sa labas naman po ay nararamdaman ko ang mga pumapasok na negative energy dahil sa kalsada nitong tumbok na tumbok sa bahay. Nasabi ko pong tumbok dahil nakatutok ang mismong pintuan ng bahay sa kalsadang paletrang T. Naniniwala akong malas ang ganoong pagkakatayo ng bahay dahil palagi akong sinasabihan ng kaibigan kong dating alalay
ng isang feng shui expert. Dahil sa kanya, nalalaman ko ang mga malas at kung paano ito susolusyonan. Pero ang bahay po na yun ay hindi naman sa akin. Magtatrabaho lang ako, kaya hindi ko pwedeng pakialaman. Nakakaramdam po talaga ako ng mga energy at mga entity, pero hindi naman po ako nakakakita. Malakas lang po talaga ang pakiramdam ko. 2006 nang alagaan ko ang matanda. Ang sabi sa akin ng anak niyang babae, may sakit na ang tatay nila. Diabetic po ito. Kailangan niya ng kasama sa bahay. 2 po ang anak ng matanda at parehong may sarili ng pamilya. Nagtataka ako noon kung bakit wala sa kanila ang nakatira sa bahay para may kasama ang tatay nila. Hindi ako nagtanong dahil ayaw kong makialam sa private life nila. Inisip ko na baka ayaw ng tatay nila na pumisan sa kanila kaya naiwan na lang sa bahay ng mag-isa. Pero nang may katagalan na ako sa bahay na yun, naging kaibigan ko na ang ilang mga kapitbahay. Stay-in po kasi ako, Sir Jupiter, dahil mas tipid kaysa mangupahan ako o mag-uwian sa amin. Medyo malayo po. Ilang sakay din ang biyahe. Ang kwento ng mga kapitbahay sa akin, babaero daw ang matanda. Iniwan ang asawa at anak at sumama sa ibang babae. Ilang beses daw itong ginawa hanggang sa magalit na ang mga anak. Nakamatayan na ng asawa niya ang ganoong gawain ng matandang lalaki. At nung tuluyan ng iniwan ng huling babae niya, wala nang nag-alaga sa kanya kahit pa bumalik sa kanilang bahay. Kaya ang nangyari, mag-isa na siyang namumuhay. Ganun pa man para sa akin, mabait pa rin sa kanya ang mga anak dahil ikinuha pa siya ng mag-aalaga kahit paano. Natatandaan ko pa ang unang araw ko sa bahay na yun. Pagpasok ko sa loob ay nakaramdam na ako ng mabigat na puwersa at para akong kinakapos ng paghinga. Parang may puwersang tumutulak sa akin na lumabas ng bahay. Habang nagtatagal ako sa bahay na yun ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko. Pero dahil nga trabaho ang aking papasukin, gumawa na lang ako ng paraan para mawala ang mabigat na pakiramdam. Habang inililibot ako ng matanda sa kabuuan ng bahay niya, patingin-tingin ako sa paligid. Hanggang sa nakita ko ang isang altar. Tinanong ko ang matanda kung may nagsisindi ba ng kandila sa altar. Sabi niya, wala raw. Wala na raw mag-aasikaso at hindi naman daw siya nagdadasal. Kaya hindi na niya pinapansin ang altar kahit pa may puon doon. Kaya po mula nung doon na ako tumira sa bahay niya, tuwing hapon sinisindihan ko na ang altar at nag-aalay na rin ako ng dasal. Dahil doon, nabawasan ang bigat ng pakiramdam ko sa bahay. Dahil ako lang din ang kasama ng matanda sa bahay na yon, ako na rin ang naglilinis ng bahay. Ayoko naman kasing tumira doon tapos makalat at madumi ang bahay.
Naintindihan ko ang matanda na hindi na niya magawa kasi hirap na rin siya sa kanyang katawan. Medyo mataba po siya. Manas ang binti hanggang paa. Painot-inot kung maglakad. Kaya sa unang linggo ko po sa bahay na yun, naglinis po talaga ako sa buong bahay hanggang sa bakuran. Sa paglilinis ko, napansin ko ang poison arrow sa mismong kwarto ng matanda. Ang poison arrow po, Sir Jupiter, ay kanto ng haligi o design ng interior ng bahay. Ang sabi ng kaibigan ko, masama raw na may ganito sa loob ng bahay dahil magiging sakitin ang nakatira. Humahatag rin daw ito ng negative energy. Doon ko na naunawaan kung bakit ganoon na lang kabigat ang pakiramdam ko sa bahay na yun dahil ang dami pong poison arrow akong nakita. 2 palapag ang bahay. Sa ibaba naroon ang salas, kusina at may isang kwarto na dati raw kwarto ng mga katulong nila noon at sa tabi nito ay banyo. Sa itaas naman ang iba pang mga kwarto na dati namang silid ng mga anak ng matanda. Naroon din ang master's bedroom kung nasaan dating tinutulugan ng matanda. Pero dahil sa karamdaman niya, hindi na niya kayang mag-akyat baba, kaya doon na siya natutulog sa dating kwarto ng katulong nila noon. Dahil 2 lang kami ng matanda sa bahay na yun, sinabihan niya ako na pwedeng sa itaas ako ng bahay magkwarto kung gusto ko. Pinili ko ang kwarto ng mga anak niya. Doon lang ako naglalagay ng gamit pero hindi ko tinutulugan ang silid na yun. Mas natutulog ako sa sala para madali akong nakakapunta sa silid ng matanda kapag kailangan niya ng tulong. Saka ayaw ko ring matulog ng mag-isa sa itaas. Pakiramdam ko, may kasama akong iba. May mga gabing hindi ako makatulog. May mga naririnig akong ingay. Dahil magkadikit lang ang sala at kusina, dinig na dinig ko ang mga kubyertos na parang hinahawakan lang para gumawa ng ingay. May mga upuan sa kusina na hinihila. Mayroon pa akong naririnig na umuubo minsan. Dahil nga may kakayahan akong makarinig ng mga ganoong ingay, hindi na ako natatakot maliban na lang kapag nasasamahan ng mabigat na enerhiya. Para makatulog ako ng maayos, nagpapatugtog na lang ako o kaya minsan ay nagsusuot ng headset. Madaling araw nang may kumatok sa pinto. Napamulagat ako bigla kasi inisip kong si Aling Marisol yun. Kaya tinanong ko kung ano ang kailangan niya. Pero walang sumasagot. Si Aling Marisol lang kasi ang kapitbahay na nakapalagayan ko ng loob. Maaga siyang gumigising at minsan ay kumakatok talaga siya sa pinto, lalo kung pupunta siya sa palengke dahil nagpapasabay ako ng gusto kong bilhin. Tumayo na ako para buksan na sana ang pinto nang marinig kong umungol ang matanda sa kwarto. Kakaiba ang ungol niya. Sobrang lakas na parang natataranta, kaya imbis na buksan ang pinto, ay siya ang pinuntahan ko. Pagkalapit ko ay agad niyang hinawakan ang aking kamay. Masyadong mahigpit ng pagkakahawak niya sa akin.
Nanginginig din ang kanyang kamay. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding takot. Nilibot ko ng tingin ang kwarto niya para hanapin kung ano ang kanyang kinatatakutan. Wala naman akong nakita. Pero ramdam kong may ibang naroon sa kanyang silid. Umiiling siya at halos paiyak na nang tingnan ko ulit. Palagay ko ay may nakikita siya. Akala ko rin ay inaatake siya sa puso dahil sa takot. Nahihirapan kasi siyang huminga at kinakabog ng kamao ang sariling dibdib, kaya nagsisigaw ako ng tulong. Dahil si Aling Marisol ang malapit naming kapitbahay, kaagad siyang nagpunta kasama ang asawa niya. Kumalma na ang matanda nang matapos ang ilang minuto. Tumayo na siya at doon na lang sa sofa nahiga. Nag-usap naman kami ni Aling Marisol sa kusina habang nagkakape. Sinabi ko kay Aling Marisol na may kumatok sa pinto at akala ko ay siya yun. Sabi niya sa akin, huwag ko raw bubuksan ang pinto kapag ganoon kasi ibig sabihin daw nun ay pinapapasok ko sa loob ang kumakatok sa labas. Mahigit 1 buwan na ako sa bahay na yun nang magkaroon ng aksidente sa tapat ng bahay. May motorsiklo na sumalpok sa bakod ng bahay. Patay yung driver, pati na ang angkas nito. Maghahating gabi nangyari yun. Nasira ang bakod ng bakuran. Gawa lang yun sa kawayan. Matagal na raw ang bakod na yun, sabi ng matanda, kaya sobrang marupok na. Lasing daw ang driver, kaya na-aksidente, sabi ng mga kapitbahay. Masyado daw mabilis magpatakbo ang driver. Dahil nasira na ang bakod, itinawag ko yun sa anak ng matanda. Ang sabi nito, ipapatanggal na lang niya. Hindi na raw lalagyan ng bakod dahil gagastusan lang. Wala namang nakatira sa bahay. Inilaban ko pa sa anak ng matanda na dapat ay may bakod ang bakuran para may harang ang tumbok na kalsada. Pero ayaw talagang pumayag. Di naman daw siya naniniwala sa mga pamahiin o kasabihan. Nagulat ako nang marinig kong pinag-uusapan ng mga kapitbahay namin ang nangyaring aksidente. Kaya nung nag-alisan sila, tinawag ko si Aling Marisol. Sabi niya, nanguha na naman daw ng buhay ang tumbok na kalsada. Kaya nadisgrasya yung nakamotor. Kwento pa niya ay marami na raw nadidisgrasya sa mismong tapat ng bahay. Minsan ay milagrong nakakaligtas, pero madalas ay nasasawi ang mga naaaksidente. Kinilabutan ako sa kwentong yun ni Aling Marisol. Isang araw habang nanonood kami ng matandang inaalagaan ko, may narinig akong tumatawag ng tulong sa tapat ng bahay. Sinilip ko muna sa bintana kung sino ang tumatawag. Nakita ko ang 2 taong nakatayo sa may sirang bakod, doon sa bandang pinagbanggaan ng motor. Humihingi sila ng tulong kaya naman bumaba ako para tingnan sila. Pero nang papalapit na ako, wala na sila doon.
Nagtataka ako kung bakit bigla na lang silang nawala matapos humingi ng tulong. Tapos, naalala ko yung aksidenteng nangyari. Mabilis pa sa 4:00 akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pagkapasok ay kaagad kong isinara ang pinto. Saka naman ako may narinig na kumatok ng 3 beses. Sa takot ko ay inilak ko ang pinto saka bumalik sa tabi ng matanda. Tiningnan pa niya ako at tinanong kung ano raw ang nangyayari. Bakit daw ako lumabas? Sinabi ko sa kanya ang naranasan ko. Tapos tinawanan niya lang ako. Sabi pa niya ako raw ay paramdamin. Huwag ko raw bigyan ng atensyon ng mga ganoon dahil uulit-ulitin na nila ito. Dahil sa sinabi niya, tinanong ko siya kung naririnig niya rin ba ang mga ingay na naririnig ko. Sabi niya, matagal na raw niyang nararanasan ng ganoon at sanay na raw siya. Sabi pa niya may kasama raw siya sa bahay na hindi nakikita. Doon ako lalong kinilabutan. Maya-maya ay narinig ko na naman ang mga tao sa labas. Humihingi na naman sila ng tulong. May sumabay pang kumakatok sa pinto. Biglang nilakasan ng matanda ang volume ng TV. Ilang minuto pa ay si Aling Marisol naman ang tumatawag sa amin. Sumisigaw siya sa may sirang bakod. Tinatanong niya kung bakit daw napakalakas ng ingay sa silid ng matanda. Sinenyasan na ako ng matandang inaalagaan ko na silipin si Aling Marisol. Sumunod naman ako at tumingin sa bintana. Nasa may bakod nga ang kapitbahay namin. Nakatayo siya doon at kinawayan pa ako nang makita niyang nakasilip sa bintana. Nilabas ko siya at kinausap. Ikinuwento ko ang naranasan namin ng matanda. Sabi niya, wala raw talagang pinipiling oras ang mga pagpaparamdam, kaya tibayan ko raw ang loob ko. Pumunta lang daw siya kasi akala niya kung ano na ang nangyayari sa amin dahil maingay daw sa kwarto. Sabi ko wala namang nag-iingay sa kwarto ng matanda maliban na lang sa malakas na volume ng TV. Pero hindi naman pala tinig sa kalsada ang ingay ng TV. Isa't kalahating taon ko ring inalagaan ang matanda. Hindi po siya namatay sa sakit, kundi sa aksidente. Nagpapaaraw siya sa bakuran. Naglalakad-lakad siya doon. Wala na pong bakod ang bakuran ng bahay dahil pinatanggal na ng anak ng matanda. Habang nagpapaaraw ang matanda ay sumalpok ang humaharurot na motor at tinamaan po siya. Dead on arrival po nang dalhin ko siya sa ospital. Doon ko nalaman na sobrang tindi ng galit sa kanya ng mga anak dahil hindi man lang siya nagawang puntahan sa ospital para silipin. Nagpapadala lang po sila ng pera para panggastos hanggang sa ipakremate ang katawan ng matanda. Opo, Sir Jupiter. Hindi po talaga nagpakita ang mga anak nila hanggang sa makremate ang kanilang ama. Puro sa cellphone lang po ang pag-uusap namin. Kapag may kailangan na panggastos, pinapatawag na lang po nila ako sa kanila. Akala ko ay matatapos na ang trabaho ko dahil wala naman na akong aalagaan.
Pero tinawagan po ako ng anak ng matanda. Sinabihan nila akong kung pwede raw ay ako na ang magbantay sa bahay nila. Sanay na naman daw ako doon kaya hindi na ako mahihirapan na ayusin ang bahay. Dahil hirap po akong makahanap ng trabaho, wala po kasi akong tinapos na pag-aaral at may hika pa ako. Kaya hindi pwede sa mga trabahong pwede akong hikain. Maganda po ang offer sa akin ng anak ng matanda kaya pumayag ako. Hindi na rin sila tumanggi sa sinabi kong pag-aayos ng bahay. Ako na raw ang bahala sa bahay. Binigyan din nila ako ng pwesto kung sakaling may uupa na sa bahay. Ang ibaba na lang daw ng bahay ang pauupahan at ang itaas ay okupahan ko. Doon din daw ilagay ang mga gamit para mabakante ang ibaba. Inayos ko po ang bahay. Ang ibang gamit ay ginarage sale ko kagaya ng utos ng anak. Ang master's bedroom po sa itaas ay ginawang tambakan ng gamit at doon ko rin inilagay ang abo ng matanda. Sa kabilang kwarto naman ako natutulog. Nang sinabi kong ipagawa ang bakod ng bahay, sabi ng anak ng matanda, huwag na muna dahil wala pang budget. Saka na lang daw kapag may umuupa na. Mas kinakabahan pa ako sa tumbok na kalsada kaysa sa poison arrow ng bahay dahil nagawan ko naman ang paraan na maitago yun o harangan ng mga gamit. Medyo matagal din bago may umupa sa bahay na yun. Nung wala pang umuupa, umuuwi ako sa amin. Pero pag bumabalik ako, sobrang nagtataka ako dahil ang kapal ng alikabok ng bahay. Marami ding mga bahay ng gagamba. Ilang araw lang akong umuuwi sa amin pero pagbalik ko ay parang taon ang nakalipas sa kapal ng dumi na dapat linisin. May napansin akong bakas ng paa sa sahig dahil sa alikabok. Maraming bakas ng paa ang naroon. Iba-iba ang sukat ng mga paa. May malalaki, maliliit, may katamtaman. Akala ko ay wala na akong mararamdaman sa bahay na yun dahil inayos ko na. Pero mali pala ako. Mas lalong dumami ang gumagambala sa bahay. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Parang ang daming nakatira. Maya-maya pa ay nakaramdam ako na may mahapdi sa likod hanggang tagiliran ko. Nang tingnan ko ito sa salamin ay mayroong 3 malalaking kalmot. Pumunta agad ako sa kaibigan ko. Pakiramdam ko kasi ay iba ang nangyayari. Nang makita niya ang kalmot ko ay pinaganda niya agad ako. Kailangan daw ma-cleanse ang bahay dahil nilagyan na ako ng marka ng nakatira doon. Kapag hindi raw ito ma-cleanse ay mas marami pang mapapahamak at ang ikinatatakot niya ay baka pati ako ay mahila sa hukay. Sinermonan pa niya ako bakit daw hindi ko sinabi sa kanya ang pagiging tumbok ng kalsada at ang nararamdaman kong negatibong enerhiya pati na ang mga poison arrow sa loob ng bahay. Nagmadali kaming pumunta sa bahay. Nagtatakip ng ilong ang kaibigan ko dahil nakakaamoy daw siya ng napakasangsang pero ang naaamoy ko ay amoy alikabok, lumang kahoy at may halong malansa.
Nagsindi siya ng matabang insenso. May dinasal siya at pagkatapos ay naglakad na kami para pausukan ang buong bahay. Nagtagal kami sa master's bedroom saka sa kwarto sa ibaba ng bahay kung saan doon nagkakwarto ang matanda nung buhay pa. Sabi niya grabe daw ang pagkakalagay ng poison arrow sa bahay na yun. Lahat daw ay nakaturo sa isang kwarto. Doon nga sa ginamit na kwarto ng matanda. Nagsimulang pausukan ang buong sulok ng kwarto ng matanda. Hindi na raw siya nagtataka kung bakit lumala ng lumala ang sakit ng matanda habang tumatagal. Dahil daw yun sa poison arrow. Nagdadala raw talaga yun ng sakit. Doon ko naisip na kaya siguro lumala ang matanda at nauwi pa sa kailangang may maputol na bahagi ng katawan dahil sa diabetes. Nangitim po talaga ang isang paa niya at kahit wala namang sugat ay para na itong nabubulok. Nangangamoy na ngayon habang nililinis ko. Habang pinauusukan namin ang buong bahay, uminit naman ang katawan ko at mahapdi na rin ang aking balat. Nang nasa sala na kami, doon lang namin tiningnan ang katawan ko. Punong-puno ako ng kalmot, maliliit at malalaki. Napapailing ang kaibigan kong si Peng. Sabi niya ako raw ang gustong kapalit ng masamang entity sa bahay na yun. Natakot talaga ako ng sobra. Nararamdaman ko rin kasi na parang may pumipigil sa katawan ko kapag lumalabas ng bahay. Kabaliktaran nung unang pasok ko na ang aking pakiramdam ay parang may ayaw naman akong papasukin. Habang tumatagal ang ginagawa naming pagki-cleanse, nararamdaman kong may parang nakayakap na sa akin. Pero sabi ni Peng, hindi raw niya hahayaan na may mangyaring masama sa akin kaya tibayan ko raw ang aking loob. May inilabas siyang papel. Idinikit niya yon sa aking noo. Sinabihan niya akong pumikit at ginawa ko naman. Naramdaman kong may ipinahid siya sa katawan ko. Unti-unting lumamig ang mahahapding kalmot sa katawan ko hanggang sa wala na akong maramdamang sakit. Maya-maya pa ay naamoy ko ang insenso niya. Para akong nababalutan ng usok at naririnig ko rin siyang nagdarasal habang iniikutan ako. Ilang minutong gano'n ang ginagawa niya hanggang sa maramdaman kong nawawala na ang parang nakayakap sa katawan ko. Nakahinga na rin ako ng maluwag at hindi na rin mainit ang pakiramdam ko. Hanggang sa sinabihan ako ni Peng na pwede na akong dumilat. Matapos noon ay nagpagpag kami bago ko siya ihatid sa kanila. Sinabihan niya ako na may isa pa siyang problema sa bahay na yun. Hindi raw niya mapaalis ang matanda na nakaupo sa wheelchair. Tinanong ko kung anong itsura ng matanda. Nang ilarawan niya sa akin, tumugma ito sa matandang inalagaan ko. Sabi niya hindi raw ito makatawid dahil may hinihintay raw na kapatawaran ng mga taong naagrabyado nito noong nabubuhay pa. Ang sabi pa niya kung hindi raw niya ito mapapatawid ay maaaring magdulot ito ng disgrasya sa lugar dahil naghahatak ng negatibong enerhiya ang matanda dahil sa sobrang lungkot at pagsisisi sa naging buhay nito. Pero hindi naman mananakit ang matanda. Sadyang naghihintay lang sa doon sa bahay na yun. Kaya huwag daw akong matakot kahit paminsan-minsan
ay naririnig ko siya o maramdaman. Nakaramdam ako ng awa sa matanda. Kahit patay na ay nahihirapan pa rin siya. Isa pa sa naisip ko ay baka hindi rin niya maiwan ang bahay dahil nandun din ang kanyang abo. Sinubukan kong kumbinsihin ang mga anak ng matanda na patawarin siya at ilibing na ito. Pero hindi pa rin sila umuwi at ayaw pa rin talaga nila. Sabi nila dapat lang daw sa matanda na hindi mabigyan ng magandang libingan. Wala rin naman daw dadalaw sa kanya. Grabe siguro ang sakit na naranasan ng mga anak niya kaya ganun na lang ang galit nila. Isa pa sa napansin ko kapag kinakausap ko sila, hindi ko man lang narinig na natawag nilang papa o tatay ang matanda. Tinatawag lang nila ito sa pangalan, minsan ay matanda. At tama nga itong kaibigan kong si Peng. Nagdudulot pa rin ng disgrasya ang bahay at ang palaging rason ng motorista o mga nadidisgrasya ay may matanda raw na biglang lumilitaw sa kalsada. Kaya sila nababangga o sumisemplang. Ilang taon na ako sa bahay na yon, Sir Jupiter, pero hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin na ilibing ng mga anak ang abo ng matanda. Ilang beses nang may umupa sa bahay na yon pero umaalis din dahil nararamdaman nila ang matanda. Minsan ay nagrereklamo sa akin dahil may nakikita raw silang multo. Kaya dahil po wala namang nagtatagal sa bahay na yon, naisipan kong doon na lang tumira ang aking pamilya. Maliit na lang ang sinisingil sa akin na upa dahil parang tagabantay lang naman daw ako ng bahay nila. Sa ngayon po, ayos naman ang paninirahan namin sa bahay na yon. Nakokontra naman ang mga malas dahil sinasabihan ako ng kaibigan ko sa mga dapat gawin. Pinalagyan ko rin ng matibay na pader ang bakuran at inilipat ang pintuan. Hindi na ito nakatapat sa kalsada. Naging mabait naman sa akin ang matandang inalagaan ko dahil hindi nga siya nananakot kagaya ng sabi ng kaibigan ko. Ako lang ang nakakaramdam sa kanya minsan. Ang pamilya ko po ay hindi naman siya nararamdaman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa pagtanggap nito. More power po sa inyong channel. At pagkatapos naman ng kwentong yon, eto naman ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Lani Gagarin, Darren Navi, Rose Day Zalun, Arcel Daugdug, Rogelio Parayao, Andrea Malate, Bobby Ong Sueco, Imelda Pascua, Lay Harvey, Hondrade Eve, at Johnson Pilapil. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.